we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 13 anyos na grade 8 student patay matapos barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek sa Agoncillo, Batangas. Isang negosyante patay matapos pagbabarili ng holdupper. Luzon Grid muling isinailalim sa yellow alert ngayong araw. Power interruption posibleng ipatupad dahil sa pagnipis ng supply. 44 degrees Celsius na heat index na itala sa ilang lugar sa Batangas ayon sa Pag-asa. At honest tricycle driver sa Lipa City na hinahangaan matapos isaole ang napulot na bag na may lamang pera at mga dokumento, kilalanin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Muling isinailalim sa yellow alert ang Luzon Grid ngayong araw mula 1:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi ayon sa NGCP. Kaugnay niyan, posibleng ipatupad ang power interruptions dahil sa pagnipis ng supply ng kuryente ayon sa ahensya. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, mula sa red alert status kahapon, nasa yellow alert status ang buong Luzon Grid ngayong araw. Nangangahulugan na numipis ang reserbang kuryente. Tuloy-tuloy lang ang negosyo sa pinagtatrabahong aquatic pet shop ni Derek. Wala pang palyan ang supply ng kuryente sa pwesto nila. Pero problema raw at tiyak na walang kita kung mawawala ng supply ng kuryente sa kanila. Crucial na mawala ng kuryente kasi yung nakasalalay sila sa yung compressor na nagbibigay ng oxygen sa mga isda. So if halimbawa within 24/7 siyang umaandar, kapag nawalan, kawawa mga isda namin. Ang laki ng malilugi dito. Kapag nag-brown out. Sa abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na downgrade o ibinaba na mula sa red alert status kahapon sa yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw. Mangyayari yan mula 1:00 ng hapon hanggang 11:00 ng gabi. Nasa yellow alert ang isang grid kapag manipis ang reserbang kuryente. The available energy to be dispatched is 13,607 megawatts. Ngayon, ang peak demand is 12,870 megawatts. So, ibig sabihin, ang lavish doon sa peak demand at saka sa available capacity is kukunti. Ayon sa NGCP, dahil ito sa forced outage o pagpalya ng 18 power plant sa Luzon, hindi rin inaalis ang posibilidad ng power interruption. Depende din yan kasi kung tataas yung demand. Kasi yung peak demand na sinasabi naman natin, these are projected for the day. Isa pang cost yan kasi nakapakainit. Siyempre, yung mga bahay-bahay, lahat yan nag-aircon, nagsasabay-sabay. Ayon sa Department of Energy o DOE, minomonitor na raw nila ang sitwasyon. Nakikipag-ugnayan na raw ang kagawaran sa NGCP at mga power generation facilities. Samantala, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng government offices na maglabas ng pamantayan sa pagtitipid sa kuryente. Ace, ang payo ng Energy Department, gayon din ng NGCP, maging masinop sa paggamit ng kuryente ang publiko. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Patay ang 13 anyos sa grade 8 student matapos barilin sa ulo ng hindi pa nakikilalang sospek sa Agoncillo, Batangas. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Naglalakad lang sa bahaging ito ng Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas ang 13 anyos sa babaeng grade 8 student para pumasok sa paaralan nang bigla siyang barilin ng hindi pa nakikilalang sospek pasado 6:00 ng umaga kanina. Ayon sa pulisya, isang tama ng bala sa ulo mula sa 9mm caliber ang kumitil sa buhay ng biktima. Sa hindi malaman kung dahilan po, binaril niya po yung bata. Ang akala rin kasi nila noong una is parang naghahatid lang ng estudyante. Actually, may mga nakabiro. May isa pa nga doon, ma'am, na barangay o tanod na nakabiruan pa ng suspect. Kaso lang, ma'am, hindi niya talaga masyado pang namukhaan
yung ating suspect. Agad raw tumakas ang suspect sakay ng isang motorsiklo matapos ang krimen. Patuloy ang follow-up investigation ng pulisya upang malaman ang motibo at pagkakakilanlan ng suspect. We are already conducting a backtracking investigation and follow-up operation, ma'am. We're checking dun sa mga CCTVs na andito, ma'am, sa National Road po dito sa Agoncillo. Yung suspect natin, ma'am, is naka-jacket siya, ma'am, and naka-shorts. Gamit niya, ma'am, hindi pa namin makuha kung ano yung mismong brand ng motor. Ayon sa kapatid ng biktima, wala rin daw silang alam na dahilan para patayin ito. Wala rin daw itong naikukwentong anuman bago mangyari ang krimen. Hustisya ang hiling ng pamilya ng biktima. Taong bahay lang po siya. Lalabas lang ako, papasok, bibili lang ako sa tindahan. Hindi po siya nagsiselfon lagi. Pinagbabawalan ko po eh. Hustisya ang kailangan. Talaga naman, hindi na naawa sa akin, kapatid. Sa ulo pang binaril. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Naitala sa Batangas ngayong araw ang 44 degrees Celsius na heat index ayon sa Pag-asa. Kaya naman hinihikayat ng Health Authority ang pag-inom ng malamig na tubig para mapababa ang temperatura ng katawan ngayong mainit ang panahon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, nasa dangerous level na ang naitalang heat index ngayong araw dito sa Batangas, kaya abiso ng mga otoridad, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw upang maiwasan ang dehydration. Sa isang mall muna sa Lipa City na piling magpalipas ng oras ang magkaibigang RV at Bianca. Dito na muna sila nagpalamig dahil sa matinding init ng panahon. Mahigit 1 oras pa raw kasi ang break time nila sa eskwelahan. Sa school po kasi namin wala po talagang usually matatambayan, and dito po talaga sa mall ay malamig po. Siyempre po uminom po ng tubig and magpaypay po talaga. Ngayong araw na itala ng Pag-asa ang 44 degrees Celsius na heat index sa barangay Ambulong, Tanawan City sa Batangas na itinuturing na extremely dangerous o lubhang mapanganib ayon sa ahensya. Base naman po sa data, ito ay nasa dangerous level na po. So sa ngayon po, may papayo lang po natin sa ating mga kababayan is i-minimize lang po natin yung mga outdoor activities. At kung pwede, magstay lang po sa shade at parantiling uminom ng tubig. Para mabawasan ang epekto ng matinding init, bukod sa pag-inom ng mahigit 8 baso ng tubig kada araw, nagsusuot ng komportableng damit ang lineman na si Janjan sa tuwing aakyat sa poste para mag-ayos ng linya at kable ng kuryente at telco. Long sleeve po lagi para hindi po gaano direktang init. Okay naman po. Sanay na po sa init at ulan. Panay din naman ang pag-inom ng tubig ni Bianca, kaya lagi niyang dala ang kanyang tumbler. Pero kahit nakararanas ng matinding init, hindi raw siya umiinom ng malamig na tubig. Minsan po sakto lang gawa ng baka po din po, yung magkasipon or ubo po. Baka po nakakabos na ako ng yung 1.5, gawa po sobrang uhawin ko din po, tas para po malamig-lamigan naman po ng konti yung katawan. Ayon naman sa Health Authority, mainam ang pag-inom ng malamig na tubig, lalo na ngayong nakararanas ng maalinsangan at matinding init ng panahon. Nakatutulong raw ito para mapababa ang temperatura ng katawan, lalo na kung matagal na na-expose sa sikat ng araw. Actually, hindi naman po sinasabing bawal pong uminom ng malamig na tubig o kaya maligo pag na-expose sa mainit na kapaligiran. Kasi nga po, ini-encourage pa nga po yun. Dapat makuha talaga natin yung 8 hanggang 10 baso pa nga ng tubig araw-araw. Mapa-cool down yung katawan sa pamamagitan ng buhusan ng tubig yung katawan ng tao or dampian ng mga wet towels para nga matulungang bumaba ang temperatura. Payo pa rin ng otoridad sa publiko, iwasan ang pagbababad sa matinding sikat ng araw at kung hindi man may iwasan, magdala ng proteksyon sa katawan upang maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke. Sa panayam natin kanina sa Pag-asa, posibleng kaparehong heat index pa rin ang maitala bukas, epekto pa rin ang nararanasang dry season. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Planong ipatupad ng Batangas City TDRO ang pagbabago sa oras ng pag-duty sa kalsada ng mga traffic enforcer. Natugon para iwas sakit dahil sa tindi ng init lalo sa mga may pre-existing health condition. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez.
May aircon unit sa pinagtatrabahuang opisina ni Susan pero pinapagana pa rin niya ang mini fan niya. Dama pa rin daw niya ang tindi ng init ng panahon. Kapag galing sa labas, pagpasok mo, syempre malamig na pero sa loob napakainit kaya medyo magpapalamig ka muna ng konti. Kaya nga sakripisyo rin ang kailangang gawin ng iba pang manggagawa at mga naghahanap buhay na kailangang magtiis sa gitna ng nakapanghihi ng init. Di mainit to ay di na silong lang ho ng bahagya. Para? Iwas din ho sa kuwan at sakit ho sa ulong init. Para sa traffic enforcer na si Francisco ng Batangas City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO, may mga oras pa rin hindi nakakayanan ng sikat ng araw. Tumataas ang BP ko talaga. Pag minsan lang sir naman, pag matinding init. Kaya naman ipinatutupad na ang adjusted hours sa pag-duty ng mga traffic enforcer sa lansangan. Naka-half day na schedule ang ilan sa kanila at sasaluhin ng mga kasamahan. So ngayon po nag-i-implement tayo ng schedule na 6 a.m. to 2 p.m. lang, and then may papasok naman po tayo ng panghapon lamang din. Nang sa ganun po ay mabawasan yung kailang exposure sa init. Ayon sa TDRO, binibigyang prioridad ang mga may pre-existing health conditions na empleyado gaya ng hypertension. Traffic enforcers na may edad na, yung may mga comorbidities, nang sa ganun po ay hindi sila ma-expose sa sobrang init at maiwasan natin yung iba't ibang sakit gaya ng heat stroke. Pinapayagan ang pagsilong sa mga lugar na hindi babad sa initan, pero dapat daw ay nakikita pa rin ng enforcer ang daloy ng trapiko sa kakalsadahan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Matapos ang 2 araw ng transport strike, muli raw magsasagawa ng tigil pasada ang grupong Piston at Manibela bago matapos ang buwan ng Abril. Ayon sa grupo, itataon nila ito sa April 13 na huling araw ng PUV consolidation. Tutulang grupo sa franchise consolidation sa ilalim ng PUV modernization program ng gobyerno. May tuturing ng kolorum ang mga jeep na hindi na-consolidate matapos ang itinakdang deadline. Samantala, iisyuhan naman ng show cause order ang mga jeep na nakiisa sa tigil pasada noong Lunes at Martes ayon sa LTFRB. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, April 18, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Batangas City at Taysan, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, bunsod ng extension ng mga linya. Samantala, bukas din mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Padre Garcia at Rosario, Batangas. Magsisimula ito sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng manual load dropping o rotational brownout. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 27 anyos na rider ng motorsiklo nang sumalpok sa poste ng kuryente sa Batangas City. Nakatutok si Paul Hernandez. Sa konkretong poste ng kuryente sa bahagi ng Barangay Santa Rita Calzada sa Batangas City, bumangga ang sinasakyang motorsiklo ng 27 taong gulang na rider na si Hansel Acosta. Matindi ang tinamong pinsala sa katawan ni Hansel dahilan ng kanyang pagkasawi. Base sa investigasyon, binabaybay ng biktima ang kaling ito sa Santa Rita Calzada nang mawalan umano ng kontrol sa manibela. Nadala naman kaagad sa ospital, kaso nga lang ay wala pang isang oras nag-expired na siya dahil sa grabe ng injury, sa tindi ng injury na natamo niya. Ayon sa pamilya ng biktima, mag-isang nagmamaneho ang rider na may suot na helmet. Galing daw noon ang biktima sa birthday party ng isang kaibigan. Masyado po mabilis ang kanyang takbo. Tapos may hawak pa po siya ng cellphone. Bali po, nag-iisang kamay lang po ang hawak na sa motor. Siguro po na wala po ang focus niya dahil ang focus niya po nasa cellphone. Hindi niya alam na siya sa tabi. Masakit man pero tanggap na rin ng pamilyang aksidente ang nangyari. Payo ng mga otoridad sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ngayon January hanggang March 2024 ang bilang ng positibong kaso ng rabies sa Batangas kumpara nitong nagdaang 2 taon ayon sa Provincial Veterinary Office. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
Hindi biro ang virus na rabies sa alagang hayop sa bahay, partikular ang aso at pusa. Ganyan kung ilarawan ng Batangas Provincial Veterinary Office ang nakamamatay na virus. Kaya hindi raw dapat hinahayaan na nakawala at paggala-gala ang mga aso at pusa. Di kasi sila po talaga yung main reservoir ng rabies na nakakahawa naman po sa tao. Simula January hanggang Marso nitong taon, may 11 kaso na positibo sa rabies ang alagang aso sa lalawigan ng Batangas. Mas mataas ang bilang na yan kumpara nitong nakaraang 2 taon sa parehong mga buwan. Ayon sa Provincial Veterinary Office, isa sa nakikitang rason ang pagluluwag ng restriksyon ng COVID-19 pandemic. Dumami rin anila ang gumagalang aso sa lansangan. Inoobserbahan daw ang aso sa loob ng 14 na araw kung nakakagat ng tao. Pag po namatay sa loob ng observation period na 14 days, yun pong kanilang ulo o yung sample na ulo, isasubmit po niya sa laboratory para po ipatest. So sa pamamagitan po nalalaman po natin kung positive po siya o negative, maa-address po natin yung pangangailangan ng taong nakagat. Noong 2023, 7 ang bilang ng kasong nasawi dahil sa rabies. Isa naman ang nasawi ngayong taon. Walang kakulangan sa bakuna kontra rabies ang opisina. Libre rin daw ito, kaya dapat daw na sinasamantala ng fair parent ang pagbabakuna sa mga alaga. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dumagsa mga naghahanap ng trabaho sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office sa Lipas City. Narito ang report ni Denise Abante. 2 taon nang walang trabaho ang 44 anyos na si Nancy matapos siyang maputulan ng kanang paa dahil sa isang aksidente noong 2022. May mga trabaho na raw ang mga anak ni Nancy pero mas gusto pa rin niyang may sarili siyang kita, pandagdag sa kita ng kanyang asawang delivery rider. Hindi raw hadlang ang kanyang kapansanan sa paghahanap niya ng trabaho. Para makatulong sa mga anak, pamilya. Subukan kung kaya, di ba? Pero yung mga gawain naman sa bahay, kaya ko naman. Sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Ang hirap kumita ng pera. Hindi ka magkakapera kung nakatambay ka sa bahay. Malay lang natin. Baka lang makakuha ng trabaho kahit ano. Yung po pwede sa kagaya namin ganito, walang paa. Kabilang si Nancy sa mga job seekers na dumagsa sa isinagawang job fair ng Public Employment Service Office ng Lipas City, katuwang ang isang non-profit organization at mahigit 80 mga kumpanya mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Project Inclusion Network, isang organisasyon na tumutulong sa mga persons with disability na makahanap at matanggap sa trabaho. Naniniwala tayo na bawat isa ay may kakayahan. Regardless of their disability, kaya nila, posible. At kaya nila makatapos ng trabaho, kaya nila makatapos ng task. Meron silang kanya-kanyang skills, talent, craft. Ang distribution company na ito handang tumanggap ng mga PWD na aplikante. Kasi hindi naman tayo nagdi-discriminate kung kaya ba niya o hindi na. Ang tanong na naman ay willing ba sila. Meron kami sa warehouse, sa admin meron din kami. Umaasa naman ang job seeker na si Eva na kahit may edad na ay makakakuha pa rin ng trabaho. Ay gusto ko pa makaipon para sa pagtanda ko, sa sarili ko. Gawa kami mag-asawa, at least kahit may kaunting maipon sa pagtanda. Mahirap ang buhay ngayon, ma'am. Ang Lipas City LGU umaasa na sa tulong ng mga isinasagawang job fair, mapapababa ang unemployment rate ng lungsod. Nagiging bridge yung ating mga NGOs at saka government para ma-match natin yung pangangailangan ng ating mga business establishments na nag-hire talaga ng mga personnel. Hindi na nila kailangan magpaikot-ikot sa iba't ibang mga companies. Dito lang diretsyo, one-stop shop at ang laki ng possibility ng on-the-spot hiring. Sa huling tala ng Philippine Statistics Authority na ipinasa sa Dole, Batangas, bumaba ng 1.3% ang unemployment rate sa Calabarzon. Mula sa 4.8% na unemployment rate noong February 2023, bumaba ito sa 3.5 ngayong February 2024. But with the job fairs, we try to put them in one place, in one area, para yung mga ang ating mga job seekers, mamimili na lang sila. Diba? Kung alin yung at sure vacancies ito, di ba? So si job seekers, they can choose among yung mga participating companies in the job fairs, saan ba yung skills na talaga namang meron sila, mag-fit para doon sa kanila, sa hinahanap nila na trabaho. Sa pinakahuling datos ng Lipas City Peso, nasa mahigit 50 na ang hired on the spot sa isinagawang job fair. Samantalang magsasagawa naman ng malawakang job fair ang Dole, Batangas sa April 23 sa Barangay Marawoy sa Lipas City. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Publicity Manager for Entertainment, Entertainment Publicity Manager, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Production Cost Analyst, Production Coordinator, Program Administrator, Publicity Writer at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Napaharurot ang tricycle na yan habang pasakay ang isang lalaki sa barangay Minjola, Siniloan, Laguna. Nakaladkad ang lalaki hanggang sa hindi na nahagip ng CCTV. Ayon sa pulisya, hindi kita sa CCTV pero posibleng nakipag-agawan sa kanyang bag ang pasaherong negosyanteng senior citizen. Namatay siya matapos barilin. Huli kam ang pagtakas ng holdupper na umangkas sa motorsiklo ng kasabwat. Nasa mahigit 200,000 pesos daw ang laman ng bag ng biktima. Sugatan naman ang tricycle driver na pamangkin ng senior citizen matapos ding barilin. Tingin ng pulisya, planado ang krimen at natiktika ng biktima. Tinutugis na ang mga sospek. Mga kapuso, iba't ibang weather systems pa rin ang nakakaapekto sa bansa. Kasama pa rin dyan ang trough ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ridge ng high pressure area at easterlies. Sabi ng Pag-asa, mababa naman ang tsansa ng LPA na pumasok sa PAR o maging bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Mimaropa at Calabarzon pero maging handa pa rin sakaling may biglaang pag-ulan. Malinsangan pa rin sa natitirang bahagi ng bansa maliban sa ilang lugar sa Mindanao na apektado ng mga kaulapan ng LPA. Sumailalim sa isang pagsasanay ang mga miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC sa Batangas City. Kinabibilangan ito ng mga barangay chairman, barangay secretaries at chairperson ng BADAC Committee on Operations at iba pa. Layo nitong mapalakas ang kampanya ng lokal na pamahalaan kontra sa iligal na droga sa lungsod. Kabilang narito ang pagbabalangkas ng iba't ibang programa kontra sa iligal na aktibidad. Layunin din itong masiguro na epektibo ang pagganap ng BADAC members sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Muling mapapanood ang Voltes 5 Legacy sa GMA Afternoon Prime sa Mayo. Samantala, nag-celebrate ng kanyang 26th birthday si Shining Inheritance star Paul Salas. Narito ang report ni Hazel Alviar. Miss nyo na ba ang Voltes team? Huwag nang magpahuli at tutukan ang kanilang muling pag-vault in dahil ang Voltes 5 Legacy muling mapapanood ngayong summer. Ang kanilang makulitan at mga maaksyong eksena muli nating panoorin sa GMA Afternoon Prime sa Mayo. Masayang ipinagdiwang ni Shining Inheritance star Paul Salas ang kanyang 26th birthday kahapon kasama ang kanyang pamilya at pamilya ng kanyang kasintahan na si Sparkle star Mikey Quintos. Naroon din ang iba nilang mga kaibigan. Nauna rito ay isang video message naman ang ipinost ni Mikey bilang pagbati sa kanyang anyay travel buddy at best friend. Nagdiwang din kahapon ng kanyang 5th birthday si Sixto Dantes, ang bunsong anak ng Kapuso royalty couple na sina Dingdong Dantes at My Guardian Alien star Marian Rivera. Isang mensahe naman ang ipinost ni Marian para sa kanyang bunsong anak. Patuloy na subaybayan si Marian sa My Guardian Alien gabi-gabi sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Hinahangaan ng isang tricycle driver sa Lipas City matapos isauli ang naiwang bag ng pasahero na naglalaman ng 61,000 pesos cash. Kilalanin siya sa report ni Denise Avante. Mag-isa na lamang sa buhay ang 61 anyos na tricycle driver na si Mang Edwin. 2015 na magsimula siyang mamasada para may maipantustos sa pagpapagamot ng kanyang asawang na-stroke. Pero 2022 nang mawala ang asawa dahil sa sakit. Wala rin silang naging anak. At kahit hirap sa buhay, hindi siya nasilaw sa mahigit 61,000 pesos na laman ng isang envelope na naiwan ng isa sa kanyang mga naging pasahero sa kanyang tricycle magtatanghali noong April 8 sa Lipas City.
tayo po isanay na po sa mga ganyang pangyayari na kahit naman tayo ganito naghihirap, hindi naman tayo nasisilaw sa mga ganyang bagay. Dahil po ang katawiran ko po ay madali pong hanapin ng pera. Pero ang konsensya po ay napakahirap po sa isang tao. Hindi raw siya nagdalawang isip pang dalhin ang naturang envelope sa barangay hall ng Barangay 1 kung saan niya ibinaba ang pasaherong nakaiwan nito. Kwento ni Mang Edwin na pag-alaman niyang napag-utusan lang daw ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ang lalaking nakaiwan sa envelope na i-remit sana ang perang laman nito. Dahil dito, binigyan siya ng pagkilala mula sa sangguniang panlungsod ng Lipa. Malaking karangalan ko po. At kung sakali po namang mangyayari po ang mga bagay na ito ay sinisigurado po naman sa inyong mapapabalik at mapapabalik po muli sa inyo pong, ang inyo pong mga naiwan. Ikinagalak naman ng pasaherong si Rina na may kagaya pa ni Mang Edwin na tapat at hindi nasisilaw sa malalaking halaga ng pera at mga bagay na naiiwan sa kanyang sasakyan. Napakaganda niyang ehemplo sa mga magta-tricycle kasi hindi naman lahat ng magta-tricycle hindi ko na ang iba naman kahit may nakakuha hindi binabalik, pero siya dahil maganda ang loob niya ibinalik niya at saka yung ginawa niya is parang nadala na niya lahat yung samahan ng mga magta-tricycle na magtitiwala ka talaga kahit may naiwan. Patunay si Mang Edwin na ang katapatan at kabutihan ay hindi kailanman mababayaran ng anumang halaga ng pera o ari-arian. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.